Pastor Ramil Llanado. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Ang Panginoon nagbigay ng blessing, but sometimes the blessing of God is putting into a package we don't love. Naka-gift wrap siya sa isang package na minsan hindi natin gusto. Kaya it was the blessing in disguise. Biyaya sa magkaila. Because sometimes the greatest blessing that we can receive is often come through the greatest trials. Minsan kasi we are expecting something na kumbaga hindi itong inaasahan ko. Okay? But we don't know that those things, there's a blessing behind. Okay? So, according sa Luke chapter 17, Jesus said to His disciple, it is impossible. Ibig sabihin, tiyak na tiyak darating yun. Okay? That no offense should come. Kumbaga, meron talagang mga tao na darating sa buhay mo at hindi ka nila iiwan. Palagi silang nandyan to offend you. Okay? And sometimes we don't know, sa natural person, kumbaga, stumbling block itong taong ito. But you don't know it was the blessing in disguise. Yung taong hindi mo gusto, minsan, pinapadala ng Diyos para sa atin. Because there are times, gusto ng Diyos, kumbaga, we have to learn how to love them. We have to learn how to accept them. Kaya nga hindi kanya iniiwan eh. Ang taong hindi mo gusto, yun ang palaging nasa likod mo. Minsan nasa tabi mo. And you don't know they are there for you. Nandyan lang sa tabi mo. Pinadala yan ng Diyos to teach you how to love them. O, ito ang sabi ni Jesus, it is impossible that no offense should come. Lahat tayo natitisod minsan. Minsan nga sa pastor eh. Okay? Minsan sa mga kasamahan natin sa ministry, usually, kung sino yung taas na ine-expect mo, doon din minsan tayo na-hurt. Okay? Yung mga kapatiran natin dito, minsan may mga tao na hindi natin gusto yung attitude nila because sometimes they are opposite to our character. And we don't love the way they treat us, the way they use their words, sometimes very tactless. No? Marami, in fact, 99% na nawala dito sa church because of offended. Okay? Na-hurt tayo. May mga salita na narinig tayo na minsan, yun ang reason hindi na tayo babalik sa church. Okay? So, sa Luke chapter 17, sabi ng Panginoon, according sa NIV version, things that cause people to stumble are bound to come. May mga tao talaga na darating sa buhay natin na nai-stumble tayo. Okay? Kaya sabi ng Diyos, tiyak na darating. Tiyak na pupunta yan sa buhay mo. Mangyayari yan sa atin lahat. Okay? For me, for how many years, grabe, kumbaga, ang pinakamalaking stumbling block sa buhay ko, yung pastor ko. Yung pastor ko, hindi ko gusto yung karakter niya. Grabe, alam yun ng asawa ko at alam yun ng maraming pastor. Okay? Kasi yung Tagalog minsan, yung the way they treat us, kung ano niya i-treat yung ibang pastor, kahit hindi ako kasali, na-hurt ako. Kumbaga, stumbling block para sa akin yun. Kaya lang, dumating yung time, I learned to accept Him. Sabi ko, Lord, every time pumupunta ako sa altar, yung ginapunta ko sa altar, hindi yung mensahe. Ang sabi ko, Lord, help me to love this pastor. Alam ng wife ko yan. Because sometimes they are there for your blessing. Kaya nga, blessing in disguise. Kaya turuan tayo ng Diyos ngayong gabi. Amen? Amen? Palakpakan natin ating buhay na Diyos. Amen. Hallelujah! Sabi ng Panginoon, when it comes, kung darating na siya, baka yung iba hindi pa dumating. Pero kung darating na siya, minsan magiging best friend mo yan. Minsan magiging close to your heart. Okay? You never expect. Sometimes, ngayon, yung iba, nandito ka, nag-worship ka sa Panginoon,
But deep inside, hindi mo gustong tingnan yung taong yan. Dahil yung utang niya hindi pa nabayaran. Yan, ganyan paminsan. Okay? May mga tao talaga na hindi mo gustong kumustahin. And you don't know. Hindi yan aalis sa buhay mo kung alam mo lang. Sunod yan ang sunod. Hihinto lang yan pag matuto ka nang i-accept siya. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, when it comes, kaya sabi niya, verse 3, mag-ingat kayo kung siya'y darating na. So, ang iba, papunta na. Okay? Kung magkasala sa iyo ang kapatid na ito, siyempre, may ginawa siya sa iyo na, kumbaga, it's not pleasing for you. Ngunit, sabi ni Jesus, kung magkasala siya sa iyo in words, in action, in your response, the way siya mag-treat sa iyo, sabi ng Panginoon, kung siya'y magsisisi, patawarin mo pa rin. At kung hindi lang isang beses, kung 7 ulit siyang magkasala, grabe, 7 times. Sabi ng Panginoon, sabihin niyang magsisisi ako, sabi ng Panginoon, 7 ulit mo din siyang patawarin. At sabi ni Jesus, dapat mo siyang patawarin. Amen. Sabihan mong katabi mo, dapat mo siyang patawarin. Dapat mo siyang patawarin. Yes. Hallelujah. Hindi, pastor, hindi ko siya patawarin. Hindi pa siya nagbayad, 1 taon na. Hallelujah. Sinabi ng mga apostoles sa verse 5, nung sabi na ito ni Jesus, dapat nyo pa rin siyang patawarin. Hindi lang 7, kundi 7 times. Sabi ni Jesus, dapat mo pa rin siyang patawarin. Kaya ang reaksyon ng disciple, O Lord, dagdagan nyo po ang aming pananampalataya. Imagine, kailan ang mga disciple naghihingi ng tulong, dagdagan mo ang aming pananampalataya? Because it's really hard to forgive. Yung iba ngayong gabi, if you learn how to forgive, God will heal you. May mga karamdaman kayo na galing sa unforgiveness. Because if you don't know how to forgive, you don't understand what is love. Pag hindi ka marunong magpatawad, hindi mo pa naintindihan ano yung love. And sometimes, ito yung time, kailangan natin ng revival because baka ngayong gabi, pagalingin ka ng Diyos. Amen? Amen. So, hallelujah. Unang tingnan natin, the blessing behind every opposition. Ang blessing sa likod ng mga opposition. Dahil ito, tawagin natin itong opposition. Mga bagay na, kumbaga, hadlang minsan sa ating pag-serve sa Panginoon. Kumbaga, sila yung giants. Sila yung gulayat sa buhay natin. Tingnan natin dahil sa mga pagpapala, bawat pagpapala, may mga opposition. Okay? Sabi sa Matthew chapter 5 verse 11, pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao. Alam ko familiar na tayo sa verse na ito. This is the Sermon of the Mount, no? This is the Beatitudes. Kung basahin mo ang buong chapter ng Matthew chapter 5, sabi ng Panginoon, blessed are the peacemaker. Grabe ang blessedness. Blessed are those who are persecuted. Lahat state ng Panginoon, alam natin yon, pero minsan hindi natin naintindihan. Sabi ni Jesus, blessed are you when people insult you. Imagine, iinsultuhin ka. Alam natin na blessed, but sometimes, ang ginagawa natin is nagre-revenge tayo. Okay? Nagre-react tayo. Pag iniinsulto tayo, expect mo bukas, nakapost na yan sa Facebook. Walang pangalan, pero halatang halata sino ang iyong tinatamaan. Okay? So sometimes, yun nga, sa Romans chapter 12, sabi ng Panginoon, no, vengeance is mine. Kaya lang hindi minsan i-effect yung vengeance is mine. Dahil,
pag iniinsulto tayo, tayo na ang nagre-revenge. So tayo na ang nagre-react. Pero sabi ng Panginoon, pinagpala ang mga nilalait. Ibig sabihin, pag nilalait ka, sabihin mo, blessing ito. Thank you, Lord. Kasi bihira lang ang nilalait. Kaya minsan mag-pray tayo na, Lord, bigyan mo ako ng kaaway. Ayaw ko kung na-pray nyo ba yan. Dahil doon sa kaaway, dumarating ang pagpapala. Tingnan na. Kaya sabi nito, pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao. Alam ko, memorize natin yan, pero yung word na pinagpala, minsan, nakalimutan natin. Okay? At pinaparatangan ng lahat ng uring kasamaan ng dahil sa akin. For sure, siguraduhin nyo, disciple kayo. Siyempre naman, baka naman doon sa trabaho yun. Okay? So, kaya sabi ng Panginoon, pinagpala. So, ibig sabihin, yung pagpapala, nandyan lang pala sa tabi mo. Gusto mo bang pagpalain ngayong taon? Ngayong week na ito? Wow! Gusto nyo, ha? Nandyan lang yan sa tabi mo. The blessing is right there beside you. Now, yung eagle, alam mo, gi-reflect tayo sa eagle as a Christian. Okay? They that wait upon the Lord, no, shall mount up their wings with eagles. Yung eagle para is, pag mayroong malakas na bagyo, gina-take advantage nila yon as opportunity. Okay? Opportunity sa kanila yon. Because every opportunity, every opposition, there is opportunity. Tayo, pag may bagyo, medyo problema sa atin yon. Pero sa eagle, para sa kanya, it was an opportunity. Because that's the only time that the eagle can fly above the storm. Yung pag walang bagyo, limited yung, kumbaga, 18,000 ang altitude niya from the ground. Yun lang ang kaya niyang liparin. Pero pag may bagyo, kaya niyang 33,000 feet from the ground. It's because pag malakas yung hangin, it-take advantage niya yun as opportunity to go higher. Okay? So every opposition in our lives are part of God's plan to make us fly. Alam mo yung opposition? Marami kang magawa na hindi mo dati magawa. Dahil sa opposition. Yung kaaway mo, mas malayo ang marating mo sa kaaway mo. Yung iba nga, galing sa Mindanao, nakarating na lang dito sa Maynila dahil sa kanyang kaaway. Dahil sa kanyang problema. Kasi pag walang problema, hindi yan pupunta dito. Kaya nga, pag may opposition, mas malayo pang marating mo sa iyong kaaway kaysa iyong kaibigan. Kasi yung sa kaibigan mo, komportable ka lang, halos wala ka nang gagawin. Tingnan mo, paghabulin ka ng aso, mas malakas pa yung normal na takbo mo kaysa takbo mo na may aso. Natural yun. Kaya nga, every opposition is God's plan for us to fly. Okay? Ito, sabi ng Panginoon sa verse 4, kung 7 ulit siyang magkasala, dapat mo siyang patawarin. Why is that? Because love governs the entire kingdom of God. Yung operational, the atmosphere of God is love. Because that's the only time, pag ikaw ay inuusig, pag ikaw ay iniinsulto, that's the only time na makita nila na may Diyos sa buhay mo. Nakuha niyo ba yung punto? Amen? Pag may kaaway ka at hindi ka, kumbaga hindi ka nagre-revenge, that's the only time na makita nila ang Diyos sa buhay mo. Yes, sometimes medyo hindi lang sila magpahalata. Kumbaga sabihin nila, hipokrito ka, akala mo kung sino ka, punta ka pa ng church. But behind their back, pag sila na lang, alam nila na may Diyos sa buhay mo. Pag hindi ka nagre-react, kasi yun nga, sabi ng Panginoon, pag sampalin yung kanan mo, ibigay mo yung kaliwa.
Why is that? Dahil gustong gamitin ng Diyos as an opportunity. Pag mayroong kaaway, that is an opportunity na makita nila ang glory ng Panginoon sa buhay mo. Amen? So, pangalawang tingnan natin, opposition equals opportunity. Pag may opposition, may opportunity. Okay? Sa New Zealand, 41% ng mga ibon hindi makalipad. Ang tawag doon na birds ay kiwi. Okay? Yan yung kiwi birds. Okay? Ang tawag sa kanila, flightless birds. Naging flightless sila, it's because they never developed the ability to fly. Why? Because no predators. Walang nanghuhuli, walang namamaril, kumbaga, wala silang mga opposition. Dahil walang opposition, itong mga ibon na ito, halos naglalakad na lang, hindi makalipad. According sa study, they never develop the muscles. Walang muscle na na-develop. Bakit walang na-develop na muscle? Dahil walang nanghuhuli sa kanila. Kaya ang nangyari, nagkaanak, so ang pag-production ng kiwi, birds, hindi na sila makalipad. Kaya importante yung opposition. Importante yung may kaaway. Makikita ang Diyos sa buhay mo. Okay, maghanap na kayo ng kaaway. Umpisahan nyo na. According ni Solomon sa Proverbs chapter 19 verse 11, a person's wisdom yields patience. Kaya nga sabi yung word na patience is a virtue. Very importante yun. Because there is no magic in the kingdom of God. Everything in the kingdom of God is opposite. Okay? So, sabi dito, wisdom yields patience. And to overlook offense is one's glory. May glory pag yung offense, kumbaga, binabaliwala mo, kumbaga, ini-ignore mo, huwag mong pansinin ang sama ng loob, mayroong glory dyan. Kaya sabi dito, there is wisdom in patience. Kailangan din yung patience. Okay? So, ang problem sometimes, yung offense is hindi natin gina-overlook. Minsan, hinaharap natin na kumbaga ginagawa nating kaaway. Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 44, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Anong sabi ng Panginoon? Pray for those who persecute you. Una, love. Tapos, pray. Sino nagsabi niyan? Hindi disciple. Sabi ni Jesus. Amen. Bakit sinabi niya yun? Because if you love only those who love you, what reward will you get? Yun ang sabi ng Diyos. Kaya nga, kailangan natin ng kaaway. Hindi tayo ang palaaway. Tayo ang inaaway. Yeah. Dahil pag wala ka ng kaaway, ibig sabihin, kasama kayo. Yeah. Okay? Yung sabi niya, love your enemies and pray. Aywan ko kung gipray mo ba yung taong hindi nakabayad sa'yo. I don't know, ha? Ewan ko ba kung gipray nyo yun. Yung taong may attitude na hindi mo gusto, I don't know if you pray for them. Yung taong, kumbaga, makulit sa buhay mo. Yung mga taong pinupuna ang mga kamalian mo. Amen. Lord, tulungan mo Lord yung brother ko. Walang napansin sa buhay ko, pinupuna lahat ng mali ko. Lord, i-bless mo siya. Pero usually, hindi tayo nag-pray sa kanila. Kaya sabi ng Panginoon, if you love only those who love you. Sabi niya, ginagawa din niya ng mga tax collector. Ibig sabihin, walang difference. Everybody wants that, even unbelievers. Sabi niya sa verse 47, if you greet only your own people, kung baga, ay, Bisaya ka, Tagalog kami, ay, Ilonggo ka, Bisaya, hindi tayo kaibigan. Yung, kung baga, minsan may ano tayo ba, pinipili tayong tao. Kaya sabi ng Panginoon,
what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Kaya sabi na at advice ng Panginoon, love and pray for them. At one time, doon sa church, unang church namin, may taong pumunta doon na dating in PA, walang pamilya, except isang kapatid niya, wala siyang anak, wala siyang asawa, dati may ka-live-in siya, taga-Kidapawan siya, nakadating doon sa Dipolog. No? So, ang nangyari, naghingi siya ng tulong at nagiging active sa church. Prayerful pa. Ang problema, alam mo yung walang asawa, minsan yung attitude hindi matanggap. Sometimes, hindi lang matanggap, hindi katanggap-tanggap. At saka yung edad niya yung time na yun, I think 40s na, 40, almost 50 na. So, walang ibang matulugan, walang bahay. Sabi ba yan ng Hebrews chapter 13, minsan may mga anghel dumadating sa buhay natin ba? Sabi ko, baka anghel ito. Alangan naman sabihin ko na wag ka dito. So, ang ginawa ko, pinatuloy ko sa bahay, doon sa church, I mean doon sa church. Minsan kasi yung bahay namin nandun lang sa likod ng church. Okay? So, pinatuloy ko doon, pinatulog ko doon, akala ko temporary lang, no, a few weeks, sometimes few days. Ang nangyari, mahirapan ka nang paalisin dahil parang, parang nag-lodging na ito ah. So, ginawa ng paraan, no, binigyan namin ng business, tagatahi ng sapatos, hanap ng pwesto, walang ibang pwesto, sa entrance ng church. Walang makain, alangan kakain kami siya doon sa baba, walang pagkain. Ang problema, yung attitude niya hindi katanggap-tanggap ng mga tao sa church. Maraming, kumbaga, pastor, bakit pinatira mo yan dyan? Alam nga naman, kumbaga ako, nakukonbiktahan din ako ba kung paalisin siya o palayasin siya. Ang nangyari, nagka-TV. At nahawa pa yung anak ko. I think yung anak ko that time, 7 years old or 8 years old, nagka-TV. So, grabe ang galit ng asawa ko. Kumbaga, ang church, sinisisi ako. Dati-rati, yung corporate prayer natin, hawakan ng kamay. Dati-rati, di ba? Hawakan ng kamay. Bago lang pinahinto yun dahil sa sanitary reason. Okay? Kumbaga, hawakan ng kamay. So, lahat, pag prayer na, palayo na sa kanya. Alam mo, ilang beses siyang na-hospital, ako ang nagpa-doktor, ako ang nagbantay sa hospital, inuutusan ko yung mga disciple, bantayan doon sa hospital, grabe ito sa pastor, oy. Pero alam mo, pinagpala kami doon. Nung nakabili kami ng unang kotse namin, kahit hindi yun brand new, good second hand, pero minsan tinitingnan ko yun, dahil ito kay Brother Jaime. Dahil hindi mo alam, it's a blessing. Dahil nung pumunta, kumbaga, nung dumating siya sa buhay namin, doon nag-umpisa ang pagpapala. Hindi mo yun napansin, pero ako ramdam ko. Dahil sa isip ko, baka Diyos ito. Di ba sabi ng Panginoon, kailan ka namin, Lord, pinainom? Kailan ka namin pinakain? Kailan ka namin dinamitan? Sabi ng Panginoon, sa panahon na nangangailangan, itong mga ordinaryong ito, ginawa mo ito sa akin. So, ginawa ko yun lahat hanggang siya ay namatay. Ako pa rin ang nagpalibing. But for me, it was unforgettable because I have done my part. Ginawa ko lang yung dapat kong gawin. Dahil kung siguro naman, foreigner yun. Tapos nangangailangan ng pagkain. Ako, doon pa sa kwarto siguro namin patulogin yun. Di ba? Naturally, yun ang gusto natin. Pag alam mo doktor, alam mo lawyer, ang ganda nating mag-entertain. Uy, kumain ka na ba? Minsan, ino-offeran pa natin. Baka kailangan mong pera, pahiramin kita. Dahil alam natin na may pangbayad. Pero itong walang pangbayad, we reject. Sabi ng Panginoon, what reward will you get if you love only those who love you? Sabi ng Panginoon, pray for them. Bakit kailangan nating i-pray sila? Ang sumpang di nararapat ay hindi tatalab.
tulad lang ito ng ibong di dumadapo at lilipad-lipad. Proverbs 26:2. Ayon dito, undeserved curses. So, ibig sabihin, pag mag-release ka ng blessing sa kaaway mo, yung kaaway mo don't deserve those blessing, babalik yun sa'yo. Yes. Kung susumpain mo yung kaaway mo at hindi siya deserving, ikaw ang tatamaan ng sumpa. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, bless those who curse you. Because when you release the blessing, at we know that yung kaaway mo, hindi deserving sa blessing. Inaaway ka nga eh. So, pag pinipray mo yung kaaway mo at hindi siya deserving na tanggapin yung blessing, ikaw pa rin ang ibibless ng Panginoon. Kaya sabi niya, bless those who bless you. But do not curse them. Because sometimes, pag hindi sila deserving, ikaw ang tatamaan ng curse. Okay? John chapter 13, verse 34. A new command sa Old Testament at saka sa New Testament, ito ang sabi ng Panginoon, new command I give you. Love one another as I have loved you. So you must, alam natin yung word na must, kailangan talaga. Because love is a command. You must love one another. By this, sabay nga tayong lahat, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Imagine, yung taong umuusig, yung taong umiinsulto, yung taong palaaway sa iyo, sabi ni Jesus, you must love them. Because by this, everyone will know that you are my disciples. Ang pinaka-identity, ang pinaka-sure sign that you are a true disciples is learning to accept them. Alam mo, alam ni Pastor Kiko to kasi minsan mangangaral ako sa Davao, gina-mention ko siya. Ang ginagawa ko, pag during sa altar call, always sa prayer ko, Lord, help me to love my pastor. Help me to accept his weakness. Help me to love him every day. Dahil yan ang daily prayer ko, bless him in spite of. Bless him. Alam mo, dumating yung time, pag si pastor ang i-hurt na din ako. Pag si pastor ang sinisiraan, medyo na-hurt na din ako. Because God knows na yung weakness pala ni pastor, ginamit yon to expose my true character. So I learned to love him. At kaya nga nandito ako ngayon. Dahil siya ang nagpadala sa akin dito. Yes. And that's the blessing. Amen. Hindi lahat ng pastor doon sa Mindanao nakakapunta dito sa Luzon without his permission. And look what God has done. Amen. No? So dahil din sa kaaway ko, yung kaaway ko nagpadala sa akin dito. Kaya manalangin kayong may kaaway kayo. Because it was a blessing in disguise. It was a blessing. Sabi ni Jesus, everyone will know that you are my disciples. Minsan mabait lang. Opposition brings you higher. Salamat sa mga palaaway. Thank you. Sa mga umuusig, sa mga umiinsulto, sa mga walang ibang ginagawa, nagmamarites, salamat. No? Kung minamarites ka, thank you Lord, may kaaway na ako. No? Kung tinitirahan ka sa Facebook, walang pangalan pero alam mong ikaw ang pinatatamaan, thank you Lord, may opposition na ako. Because opposition brings you higher. Every time nasa airport ako, yun ang hinahanap ko eh. Yung wind vane. Ang tawag dyan, wind vane. Kasi hindi pwede magti-take off ang eroplano na hindi opposition sa hangin. Kahit nga tayo, dati naglalaro tayo ng saranggula. Tapos sumisibol pa tayo. Hinahanap natin yung hangin.
Tinuturuan pa akong basahin yung kamay ko tapos mag-whistle ka. Dahil kung saan yung hangin, doon mo hihilain yung saranggula mo. Dahil hindi yun lilipad pag hindi opposition. Maski eroplano, bago mag-landing yan, tumatawag yun doon sa kanilang tower. Saan yung wind vane? Malayo pa, nagsisignal na yan. Sabi nila, dito ka, north-northeast or south-southeast. Alam nila yun dahil hindi sila pwedeng mag-landing na hindi opposite at hindi sila pwedeng mag-take off na hindi opposite. Alam mo anong delikado pag sasabay ka sa hangin? Hindi ka lang ti-take off kundi ang hangin mismo ang babagsak sa iyo. Hangin mismo ang babagsak sa iyo. Kaya pag minamahal mo lang yung taong nagmamahal sa iyo, siya lang din ang babagsak sa iyo. Kaya kailangan natin yung opposition. Dahil doon sa opposition, doon tayo nagmamature. Your true character will be exposed when there is pressure. Your true color will reveal if there is pressure. Bago manghigala si Joseph nagiging governor sa Egypt, ang daming pressure. Lahat opposite. Lahat against. All against odds. Lahat ng nangyari kay Joseph is bago niya narating yung promotion. Because God cannot bring you to a promotion that your character cannot handle. Because your character is the only thing that you can bring to heaven. Yung character mo lang ang madala mo sa langit. And when you have that right character, your character will protect you. Okay? So, sabi dito sa Matthew 5:39, but I tell you, do not resist an evil person. Imagine, huwag mo daw i-resist yung evil person. Pag sinasampal ka sa kanan, ibigay mo sa kapitan. Kita tayo sa barangay. Kaya, di ba, yun naman talaga usually, no? Pag sinasampal ka sa kanan, hindi ko lang sabihin kung subukan ako nito, pero sana hindi mangyari, no? Kasi minsan pag sinasampal tayo, grabe yung galit natin. Okay? Pumupunta tayo kay tulpo. Pero if we sometimes try, pwede nating itry ang power ng Diyos. Okay? Sabi dito, sapagkat kung umiibig kayo sa verse, this is verse 46. Okay? In connection doon sa verse 39, pag sinasampal ka. Dito sa verse 46, sapagkat kung umiibig kayo sa mga umiibig lamang sa iyo. Binasa natin kanina, anong gantimpala mayroon kayo? Ibig sabihin, may reward. May reward pag sila ay iyong tinatanggap. Kaya sabi niya, do not resist an evil person. Because in every opposition, there is promotion. Okay? Protect your calling, not your feelings. This is the time na minsan umaalis ang tao sa church because they protect their feelings, not their callings. Maraming plano ang Diyos sa buhay natin, ngunit minsan hindi na-fulfill because we protect our feeling at the expense of our calling. Mga sana sila ang gagamitin ng Diyos na magiging supporter, sila ang gagamitin ng Diyos na magiging pastor, evangelist, o ano pa man. Lahat tayo may calling, kaya nga nilagay ka ng Diyos dito eh. Okay? We have an upward call. Ang calling ng Diyos pataas, hindi pababa. Kaya lang ni minsan, no, nare-revoke yung plano ng Diyos because we protect our feeling and not our calling. Lahat tayo dito potential sa Panginoon. Lahat tayo may gina-prepare ang Diyos na gantimpala. Ngunit minsan, yung calling natin nabaliwala dahil sa ating feeling. So mga kaibigan, yung time, bumalik kami doon sa Davao, palagi akong nagsabi sa asawa ko, kumakain kami, sabi niya, Dad, halatang halata may galit ka kay pastor. Halatang halata, lumalabas sa bibig mo. Mark 7:21, lahat ng nasa puso mo lumalabas sa bibig mo. Tinatanggap ko yun.
Kasi minsan sa harap ni pastor, maganda yung spirit ko, pero sa likod, minsan binabackstab ko. Okay? Gina-rebuke. Kaya importanteng mag-asawa talaga. No? Amen. Dahil siya lang ang nakakakorek eh. Hindi alam ng asawa ko, pag pumupunta ko sa altar, yun ang ginapray ko. Lord, help me to love Him. Help me to love Him. Kahit nasa ministry na ako, yun nga na-realize ko later na, baka yun din ang isang reason na hindi lumalago yung pioneering namin dati. Dahil nag-struggle ako sa karakter. Because sometimes, strength ko, weakness niya, pero yung weakness niya minsan, strength ko din. Just because strength ko ito, weakness niya, may right ako na mag-judge sa kanya. Kaya dumating yung time na everyday, I learn to love Him. I learn to love the people I don't love. At doon nag-umpisa ang pagpapala. Amen. Mga kaibigan, yung mga katabi mo minsan, yung kasamahan natin, alam natin na hindi sila karapat-dapat mahalin. Yes, hindi sila karapat-dapat. Especially yung mga masakit magsalita, yung mga critical na person, yes, we know that. But sometimes we forget to pray for them. I want you to know they are a blessing in disguise. That could be your promotion this year. Yes. That could be the breakthrough of your life. That could be the starting point how God will work in your life. And sometimes, it is the beginning of your healing. Maraming sakit na hindi gumagaling. Why is that? Because sometimes, mayroon pa tayong hatred sa puso natin. Alam niyo ba, pag may hatred tayo, hindi makagalaw ang Diyos. So, sa oras na ito, dalhin natin sila sa paan ng Diyos. Palakpakan natin ating buhay na Diyos. Hallelujah! Yes, we give you glory, O God. Let's bow our heads. Let's close our eyes. Father, in Jesus' name, give us deliverance tonight.